EXA, JP Caritas Philippines, Justice and Peace and Integrity of Creation, JPICC, Conference of the Major Superiors of the Philippines, Pasa Lord Prayer Movement, Philippine Council of Evangelical Churches, Sangguniang Laiko ng Pilipinas, Simbayanihan, Storm, Trio, Concerned UP Vanguard, World Evangelical Alliance, and Iglesia Filipina Independente. Maraming salamat po, Father Bong. At this point, we open the floor to questions po galing po sa mga kapatid natin, lalo sa media. Good morning. Good morning po sa lahat. I am Rolando Nang from Manila Standard. I'd like to first devote this question na po, first of all, general sentiment ng event before I go through with the budget. Kasi ang tanong na napasok sa utak ko while attending the prayer service, how can this movement encourage the Catholic faithful, the Christian faithful, to be part of this cause, given the fact that some Christian churches are also open in supporting either political camps or open in supporting the current administration's policies, current administration's pursuit, or to put it more mildly, are just plain quiet, no? Sa budget na yon, dinidepensahan pa ang PhilHealth, kung bakit tinapisan ng PhilHealth and something like that. So how can you convince the Christian faithful to be one with this cause? You can answer. Si Father Tony talagang mahusay magpasa. Actually, ang tanong niya how can we encourage the Catholic faithful? Christian faithful. Sa lahat ng Christian faithful. Una nga po, gusto nating sabihin, ang nakataya dito, ang kinabukasan ng ating bayan. Ang kasalukuyan natin, kami medyo, hindi pa naman pre-departure area, pero malakas pa. Pero yung mga kabataan natin, kasi yung mga tinapyasan, di ba, education, DepEd sa CHED, silang malaking tinanggalan, o yung ating, yung iba pang mga agencies ng ating bansa. Tapos, dinalasaan program. Wala talagang accountability doon. Kaya maganda nga na lumabas ito dahil nagpukaw ng damdamin ng mga tao. Alam mo, kasi tinitingnan lang, yung mga pare-pareho naman yung mga politiko. Wala namang nagbago. Pero ngayon pag nararamdaman nila na ang naapektuhan ay ang kanilang sariling buhay at ang kanilang kinabukasan, ay dapat mabukaw ang ganung damdamin. At sabi, hindi tayo makialam. Tayo'y kabahagi, kinabukasan ng mga kabataan at ng ating bayan ang nakataya dito. Hindi tayo pwedeng manahimik. Dapat tayong makialam at sumali. Sa mga Roman Catholics naman, dalawa kasi ang aming ginagawa ngayon. It's also advocacy within the Catholic Church. Hindi naman tayo sulit lahat kahit sa lahat ng organization. We don't impose our position to each one. Diba? Yun may exercise of freedom. Yan, nire-respeto talaga namin yan. So, una, ang dahilan kung bakit binuo itong Clergy for Good Governance, sabi nga, ang advice nga ng mga ibang bishops, this is a good start na you organize yourselves as priests, no? So may plano na kami sana January, after Christmas, all these holidays. Pupunta na kami doon sa mga kasama namin na who sign up to our goals, 7 goals. More than 200 na kasi yung mga paharing yun, all over the country. And we have 13 bishops who sign up. So ang suggestion, we will go down and conduct conversations to let them talk about the issues. And I think this is the only way for them also to make a discernment and a decision.
No? Gusto namin. And then we want also to do that among religious, and especially our lay people who are many, no? Some of them are here, no? Many of them are here. So hopefully we will do it by conversation, small groups, so we can deepen the understanding of the issues of the country. Kasi ako personally, I'm talking to a lot of church people now, na for governance to be good, we need an engaged communities. And we want principled politics and principled leadership and leaders to push for a real renewal or transformation in the country. Follow up po, pero hindi po ba kayo mag-i-issue ng pastoral letters to churches, to the Catholic churches? Or parang hindi niyo po ba encourage yung mga priests to para bang okay, magpa-homily tayo ng ganito, ng ganyan, ng ganyan tao? Yan ang old style. Parang nakita namin hindi na masyadong epektibo. So, learning namin yan along the way naman. No? Tayo naman lahat ay natututo sa mga ginagawa natin. So ngayon nakikita namin more effective rather than write a pastoral letter, basahin sa lahat, wala naman yata nakikinig, no? Or walang gumagawa. Why not start from below? Pag-usapan, anong issue nyo dyan sa probinsyang yan? No? And then, ano pwedeng gawin natin bilang simbahan, di ba? Mga ganon. Ano mga concerns, sectoral concerns ng isang lugar, and then say, what can we do? So may participation yung mga tao sa baba. That's what we really aspire for, to practice governance to be good. Second question po, I'd like to have this dedicated to Professor Magno. Prof. Shela, good morning. Prof, you've been voracious, if I could put it that way, in defending in campaigning against the zero subsidy for PhilHealth for the BICAM approved budget. But some analysts and political observers have also noted that with relations to the universal healthcare law, hindi na naman daw po approach yung GAA, yung pagkukunan ng funds, kundi yung sin tax and all that. So, and given that there are issues surrounding PhilHealth as well, especially the 138 million, tama ba? 138 around that figure million na pang anniversary party daw na pinost ni Dr. Lechon. In your view po, how can you and all the Filipinos as well toe the line between defending yung pag-restore ng cut sa PhilHealth, yung pag-restore ng appropriations sa PhilHealth, and also calling out the agency for its supposed yung deficiencies dito as the state insurer, at yung mga systematic problems dito na gusto rin resolbahin ni Secretary Herbosa, na siya rin naman nagde-defend kung bakit tinapyasan ang budget cuts sa PhilHealth for this GAA. Actually, yun pong usapin ng PhilHealth ay tip of the iceberg lamang sa problema ng budget ng gobyerno. No? Ang usapin ko kasi dito, hindi lamang kung may pera ba yung PhilHealth or hindi. Binanggit ko na rin ito na ilang beses. Social contract po kasi ito sa pagitan ng taong bayan at ng gobyerno. Kasi tayo po, patuloy na nagbabayad ng taxes at contribution natin sa PhilHealth. So ang expectation dito at malinaw sa batas, ang gobyerno ang magbabayad ng premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng premium. So essentially, ang ginagawa po ng gobyerno dito sa hindi pagbabigay ng subsidy ay yung pagtalikod sa responsibilidad niya na bigyan at bayaran yung premium ng mga kababayan natin na hindi makapagbayad. So ano po ang implication nito? Pinapasa na naman yung responsibilidad. Hindi mawawala ng pera yung PhilHealth kasi tayo pong mga manggagawa patuloy na nagbabayad eh. Pero ang ibig sabihin, tinatalikuran ng gobyerno yung responsibilidad niya para sa kalusugan ng mamamayan. Sabi ko po, tip of the iceberg. Bakit? Kasi kung titingnan niyo yung kabuuan ng budget natin, actually hindi lang ito nangyayari dito sa 2025 budget. Nagsimula ito 2023. Sinisimulang tapyasan yung mga proyekto ng gobyerno na para sa mga taong bayan. Yung PhilHealth patuloy na lumiliit yan. Ngayon, nagulat tayo, zero. Pero nagsimula po yung bumaba noong 2023. Nililipat yan dun sa MAIT program.
yung budget ng DSWD no isang araw nagpa-press con, nag-press release si Speaker Romualdez na pro-ayuda daw sila dahil ito ay hustisya. Pero yung DSWD tinapyasan ng 80 billion pesos habang sinusulong ang AKAP. So ang nakikita po natin ay yung patuloy na deterioration kung ano ba yung pinaprioritize sa budget natin. Nakikita natin that the budget is being designed to sustain corrupt politicians. At ang nakakatawa po dito sa mga nakakaraang araw yung naratibo kasi ay pinapamili lamang tayo sa kampo ng kasamaan at kadiliman. Which is actually wrong. Kasi kapag tinignan mo yung naratibo ng dalawang issue na ito, parehas lang eh. Parehas itong korupsyon. Parehas itong usapin kung paano ginagasta ang pera ng bayan. At ang pera ng bayan ay ginagamit ng mga korap at magnanakaw. Alam niyo po, nakakalungkot kasi yung kadalasang comparison sinasabi nila, 125 million lang naman yung sa kabila. Dito sa budget, billion-billion. Ilang Pilipino na po ba ang nakahawak ng at least 1 million pesos? Ang dami nung zero na pinag-uusapan natin, 6, 9 zeros. Pero kung titingnan po natin, ilang milyong Pilipino ang natapyasan ng sweldo para sa portahan itong mga milyong-milyon, bilyong-bilyong piso na ninanakaw ng ating mga politiko. So ang tingin ko po yun ang naratibo ngayon, hindi ito choice sa pagitan ng mga kadiliman at kasamaan. Ang third choice po natin ay hindi pagtanggol yung karapatan natin bilang mamamayan, bilang taxpayers na patuloy na tinatapyasan yung sahod natin ng gobyerno, pero yung mga programa naman na isinusulong ay hindi para sa taong bayan, kundi para sa interes ng mga politiko natin. So katulad po ng binanggit ng mga kasama natin dito, maraming pagkilos yung maaaring natin gawin, pero hindi mai-impeach si VP Sara kung hindi kikilos ang mga politiko na naaayon sa accountability. Hindi mapapalitan si Speaker Romualdez bilang Speaker of the House if we continue to elect corrupt politicians. So, ang isang pamamaraan pa po niyan ay pagdating ng eleksyon, iboto po natin yung mga alternatibo dahil may choice naman po tayo. Hindi lamang yung laging nananalo dahil may pera, hindi lamang lagi yung mga corrupt. Last question. Last question for Father Labiao, Professor Magno, or any other co-conveners. Kung sakaling yung budget po na ito ay status quo pa rin, although may sinabi doon ng Malacanang na nire-review daw nila ang budget, although should the budget go status quo na para bang konti lang binawasan sa DPWH, tapos konti lang dinagdagan and something like that, or walang binago at all, so to speak. Would you, what are your plans on challenging this to the Supreme Court? Would you file a TRO or would you file a case? Kung sakaling yan man pong magiging case ng budget natin. Sa grupo po natin, ang panawagan natin ay hindi maaaring line veto lamang ang gawin ng Presidente. Kasi kung line veto, hindi naman niya pwedeng dagdagan ng budget yung PhilHealth. So nawala na sa PhilHealth. Zero kasi walang line item, so you cannot add. Ang kailangan gawin ng Presidente ay ibalik ito sa Kongreso, i-veto ang buong budget at makipagtrabaho sa Kongreso na siguraduhin ang napaprioritize sa interest ng taong bayan. Kung hindi yan mangyari, mapipilitan po talaga tayo mag-file sa Supreme Court ng kaso dahil maraming unconstitutional provisions itong sinusulong na budget ng gobyerno. Siguro yung part one clearly progoto rin ng mga partners natin. After this event, mag-uusap kami. Kasi katuloy naman ang conversations ng mga leaders. So whatever happens to the budget, we will see, no? Depende yan sa discernment ng grupo. Pero ang naisip ko kapag walang positive action dito, Ma'am Cielo, di ba? Masaya ito. Gusto ko rin idagdag kasi hindi lang naman ang panawagan naman namin, hindi lamang ibalik yung mga tinapyas. Kundi mas priority yung issue ng accountability and transparency. So panawagan natin sa ating taong bayan ay yung mga naahalang natin simula sa local government hanggang sa national senador, ay tingnan natin paano ba yung administration and implementation ng budget. Yun ang nailagay ito sa program. Ibig sabihin,
walang accountability doon, walang transparency doon. Kaya hindi lang yung sasabihin natin ibalik yung nakapyas. Ang mas mahalaga ay bantayan at magkaroon ng accountability and transparency. Yung pinag-uusapan dito dapat bumabasa-basa. Nag-i-English tayo, bumabasa tayo mahabang statement at yung mga tao ay naghihintay na matapos yung statement kasi yung attention span ng mga, maski na tayo po na nag-aral at sanay sa mga ganito, may clean na rin ang attention span. Paano yung dalawang sektor yung binanggit ko na napakahalaga, ang kabataan at ang ating mga maralita. Sila ang hindi na may attention span. Kondisyon na sila na kapag sinigaw, ayan na, si congressman may ayuda, takbo sila lahat doon. Tayo po ano yung sisigaw natin pag narinig nila, tatapusan sila mapunta sa atin. Kaya ako natutuwa dahil si Cielo ay kapag siya nagbibigay ng talk o ng TikTok, ay tumutugtog sa piano, nagsasaxophone, at mabuti lang may advantage siya kasi maganda siya. Kaming kalbo, sino makikinig sa amin? Okay. Kaya po, ang tanong ko po sa grupo namin, pag-uusapan namin ito, paano, pag-uusap po sa mga pare, mga evangelicals, pero yung ating mga maliliit na sa mga laylayan, how do we communicate with them? Is it just a matter of TikTok and social media, or do we already change our strategy altogether? That we really go down to our people. Yung nakaraang eleksyon, yung mga makakamping, ang isang ginawa nila, talagang nag-house to house sila. Baka kailangan rin natin mag-house to house, hindi para sa specific candidates, kundi maganda yung sinabi ni Cielo, para sa issue ng karapatan ng bawat isa, lalo na yung karapatan ng mga maralita na tatanggapin yung social services, medical assurance, kasi hindi po ito privilege, karapatan po ito eh. At sa mga may hirap po, sa mga maliliit, yung konsepto karapatan namin ito ay hindi po masyado po malinaw. Kasi ang aking kaibigan na sa mga vendors, yung panahon ni Bayani Fernando, yung MMDA, trabaho nila, ibuhos yung mga lugaw na binibenta sa bangketa kasi wala raw silang karapatan magbenta doon. Ibinubuhos doon sa harapan ng mga nagbebenta at yung mga kariton ay dinidemolish. May karapatan ba silang gawin yon? Yung mga sumisira? Porket sila authorities, meron silang kapangyarihan at karapatan na automatic, pero actually hindi na papaliwanag to. Yung abuse of power is a crime. Pero yung ating mga maliliit, they just accept that as fact. Kaya yung human rights education, kung ano yung talagang karapatan na ipaglalaban nila, hindi yung palaging ganun eh. Ipinaglalaban ng iba-ibang grupo yung dapat ipaglaban ng mismo may karapatan. Yung EJK noong panahon ni Duterte, kung hindi tumindig ang ilang mga grupo para ipaglaban ng karapatang pantao na maliliit, hindi nila ipaglalaban. Yung problema, kaya tanong ko po buti nandito sila Luke. Si Luke pinapalakpakan nila dahil kalaban na abogado. Pero dahil sila yung member ng isang grupo ng mga manggagawa rin, ibinababa nila sa mga manggagawa. Pero ang problema, ilang manggagawa na abot doon. Ang simbahan po, mga churches po ay lahat may parokya, may mga communities. Educate all the communities now. Don't just tell them to pray when you have a problem. Kaya dito nga, nagbibiro kami ni Cielo na binuuna namin itong Clergy for Good Governance. Maraming mga paring gwapo, matatalino, marunong mag-TikTok na ipapartner namin sa iyo. Kasi kami mga matatanda na makalbo, hindi kami nagti-TikTok. Kalbo naman talaga tayo, ba't ka nag-react? People, very few listen to us. The influencers are followed.
ilan ang influencers sa simbahang katoliko? Talk to them. Ilan influencers sa mga evangelical churches? Talk to them. Bring together, let's organize a conference of influencers. Talk about communication strategies. Talk about how evangelicals and priests can go down to the communities and not para bang ano ba tawag doon, proselytize. Katoliko ko, huwag kang sumama dyan sa mga evangelicals. Evangelicals tayo, huwag kang sasama sa Katoliko. I think what we are trying to create now is a movement beyond politics, beyond color, beyond religion, but a movement of Filipinos who love the Philippines, our country, and would know how to communicate that in concrete and how to be effective in communicating. Baka one session is Cielo Magno will teach us how to become better communicators, and so that he can also teach us how to develop strategies so that we become influencers as well. And those who are influencers already get together and help and create a network of influencers for the good. You know? So, yun po pag-uusapan natin. I don't want to say kami lang. Kayo nandyan lahat. Somebody who is good at organizing. Let's synergize all this goodwill, all our capacities, all of our communities, all of our networks for the good of our country. Thank you po. Gusto ko lang pong dagdagan ng practical suggestion kung paano natin tutulungan yung ating mga kababayan na magkaroon ng kamalayan. Kasi required naman sa lahat ng infrastructure project, may na nakapaskil. Di ba? Kung magkano yung project na yun. Di ba? Yung road o yung drainage system, yung asphalting, yung mga ginagawang mga yung mga waiting shed, nakapaskil naman kung magkano. So, kung meron tayong mga mamamayan na halimbawa sila ay mga engineer, contractor, at pwede silang magkaroon ng checking. Magkano ba talaga ang estimate nyo sa project na yan? Kumusta naman? Halimbawa, tulad ng marami tayo nag-enjoy ngayon na doon sa kalye, ang ganda ng mga cat eye, yung luminous pag nag-drive ka, kailangan talaga natin yun. Ako nag-enjoy ko, marami. Kaya lang, alam ba natin kung magkano nagastos doon. Yung isang pag-aaral na ginawa, ang presyo ng isang cat eye is 1,200. Pero ang naging budget ng DPWH is 12,000 bawat isa. Ang dapat na maging distance noon is about 10 meters apart. Naging 5 meters apart. Tapos dapat lang siguro gitna lang o kaya tabi lang. Lahat ng lane merong cat eye. Ibig sabihin, maganda yung project, pero at what cost? So, pwede tayong mag-check. Magtanong doon sa ating mga kakilalang may alam ng costing ng project. At ito ay kasama doon sa pagtatanong. Yung bang nakapaskil doon sa project cost ay tama doon sa ginagawang project. So yun ang mga some practical suggestion na pwede natin gawin. No, lahat tayo magpantay, lahat tayo ay may bata, tayo mag-imbestiga at makatulong sa ganitong kamalayan. Halimbawa, nagbibigay ng ayuda. Magkano yung ayudang ibinigay? Di ba? Magkano naging budget sa pagbibigay ng ayudang ito? At saka bakit si congressman na magbibigay ng ayuda? Para bang galing sa kanya yung ayuda? Meron tayo ng mga agency ng government na dapat magpatakbo nito. So kasama yan sa tinatawag natin pamamaraan para malaman kung meron talagang check and balance at tayong mga mamamayan ay kasama sa pagkakaroon ng ganitong pagsusuri kung paano ginagastos yung mga perang ginagamit sa mga infrastructure projects o dun sa mga ayuda na ibinibigay. Actually, isang konkretong challenge po kasi nagbanggit si Speaker Romualdez na meron naman daw talagang mga konkretong taong tumatanggap ng akap. So, ang challenge kay Speaker Romualdez, pakilabas po
yung listahan ng mga taong ito, pati yung amount na tinanggap nila. Wala pong privacy issue dito dahil pera ng bayan to. So since sabi nyo, may binigyan kayong konkretong tao, please release the list of people na binigyan nyo ng AKAP. Alam niyo po yung AKAP, hindi lang to sa 2025 budget. May mahigit 30 billion budget ang AKAP for 2024. So Speaker Romualdez, kung sinasabi mo yan, please release the list of individuals na binigyan nyo ng AKAP fund, pati yung amount of money na ibinigay nyo sa mga taong to para magkaalaman na tayo. Hello, I'm Pater Luis Maquel from NAVLR. I'd like to address my question to Bishops Tendero and Antoja. The evangelical Christians are not exactly associated with political activism. And there is the perception that evangelical Christians are averse to, joining rallies like this or joining political movements. So why are you here? And theologically speaking, how would you encourage evangelical Christians to join a movement such as this? Thank you very much. Malaking hamon yan sa mga evangelicals. But if you will remember in the history, like for example, John Wilberforce, okay, isang parliamentarian sa Europe, but he fought for the abolition of slavery. Itong si Reverend Martin Luther King Jr., ito ay Baptist minister. So there are so many evangelicals who have been engaged in social transformation. But of course, you are right also, isa sa pangunahin na itinuturo sa mga simbahan ay yung discipleship at of course, yung evangelism and church planting. And inaamin natin, kami ni Bishop Tony, magkasama kami sa nung Father, prophetic yata yan. Siya ay nasa Caritas, ako naman ay nasa Philippine Relief and Development Services. And then we're also together sa Philippine Interfaith Movement Against Human Trafficking. Maybe late ng konti, pero kami ay nagmamalasakit din. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Sa ating paniniwala, kung ang paghahari ng Diyos ay nagaganap dito sa lupa, then may kapayapaan, may katarungan, at may pagkain ang lahat ng mahihirap, at may trabaho ang lahat ng nangangailangan ng trabaho. Kaya kami nandito sapagkat ito ay mga konkretong issue na hindi lang apektado ang mga Katoliko, ang mga Muslim, lahat tayong mga Pilipino. In fact, susog ito doon sa sinabi ni Cielo at yung question din kanina. Halimbawa, yung DSWD loses 96 billion. Ako po ay bishop ng Philippine Council of Evangelical Churches, but 15 years ago we partnered with the government nung panahon pa ni President Noynoy to partner with the 4Ps, and so we're at the present time we're serving 2.5 million individuals. We provide family services, family development sessions. So yun ang aking pangamba, na kung itong pera ng DSWD ay mawawala at ito ay ipagkakatiwala sa mga congressman, kung umalma ang mga matatilinong tao na katulad ng mga nandito ngayon, at ngayon sama-samang umaalma ang mga leader ng simbahan, sa aking palagay, pag nalaman din ito at naibaba natin ito,
dito sa 2.5 million people na maaring maapektuhan kayo, ay aalma din ang maraming mga tao. Kaya nga, importante din na ma-disseminate natin ito, yung information na ito. Sabi ni Father Tony, lumang tugtugin na daw yung pastoral letter. Pero baka naman pwedeng pagsabayin pa rin na sa ating mga homily, sa ating mga misa, sa messages, sa mga pastors, sa mga pulpit, sa mga discipleship groups, ay maipaalam natin na may nangyayaring panganib sa ating bansa at apektado ang mayorya ng Pilipino. And at the same time, ito nga, regularly, nagpe-prayer time kami, almost weekly, itong small group namin, nag-meet kami, sila Father Tony, pinapag-pray natin ito, at nag-iisip kami, small groups, at saka mga forum, symposium, at iba't ibang educational activities para ipaalam ito. So yan ang dahilan kung bakit nandito kami. Kami ay Kristiyano, unang-una, pero kami ay Pilipino at dama namin ang sakit at ang damdamin ng sambayan ng Pilipino. Gusto ko rin dagdagan yung sinabi ni Bishop Noel. Kasi ang tanong mo, ang mga evangelicals ay parang hindi nakikialam sa politika. Gusto ko lang i-correct yung ganong perception dahil kami mga evangelical are very much engaged in politics. But there are different ways of engagement in politics. There are partisan, ibig sabihin ng kampanya. There are non-partisan that focus on issues. Halimbawa ako, I'm very much engaged and I am not partisan because I chose to educate people more on how to vote and how to vote properly. That's why for the longest time I'm part of the National Council of NAMFREL because NAMFREL is helping safeguard the sanctity as well as the integrity of the electoral process. Ngayon, gusto ko rin sabihin na yung engagement namin, hindi naman namin para bang binobroadcast lahat. Maraming talagang individually as well as privately very much engaged. Yung prophetic role ng mga evangelicals, there are two kinds of prophets. There are people who are like Elijah who will go out on the streets and challenge people in power. But there are also people like Nathan who can come privately into the bedroom of politicians or new rulers and kings and confront them privately. So, as evangelicals, we have chosen, we have people who are out there like Elijah, the prophet, na nakikipagtalastasan dun sa public square. But marami rin mga evangelicals privately conscientizing people who are in government. And therefore, kahit hindi nakabanner, the political engagement is there. Be it yung may partisan, mas marami yung non-partisan, that we are concerned about what is for the best in the, para sa kagandahang loob ng ating bayan. Kaya gusto natin sabihin, bagaman hindi kami nakikita sa publiko, we exercise the prophetic role, lalo higit privately, dun sa mga taong dapat kausapin. Salita na lang din po. Ang Iglesia Filipina Independiente ay member ng National Council of Churches in the Philippines. Tampo po ang members ng National Council of Churches in the Philippines, ngunit hindi sila nakasama dito. Pero amin din hikayatin sila na sumali dito. Itong ngayon, inspirasyon na to sa mga mamayan. Pag nakita ito sa publiko, nagkasama-samang mga Protestant churches, Evangelical at Roman Catholic, at Independent Catholic katulad namin, malaking bagay na yun. Sino bang umaasa pa sa mga politicians? Wala na nga silang pag-asa sa mga politicians. Kaya nga, nagpapabayad na lang sila sa panahon ng eleksyon.
Kasi wala nang magagawa kung hindi, kurakot lang naman ang maririnig mo sa kanila pagkatapos ng eleksyon. Pero may pag-asa pa sa simbahan. At ito kung nakikita to ng publiko, Sun Conference, nandito kami. Sa sunod na conference, lahat ng leaders ng mga churches ang nandito. Sino pa ang hindi mayayanig? Thank you. Just a quick follow-up question for anyone here. How would you connect your message to the gospel message of Christmas? The first Christmas greeting was given by an angel to the shepherds. Alam mo yung mga shepherds, nakita natin na sila yung mga nasa laylayan sa lipunan ng mga Hudyo ng panahon yun. In fact, ang mga shepherds are considered to be such a lowly status na hindi sila kinikilalang credible witnesses in the courts of law. Dahil ang alam nila, yung mga pasto ng tupa, walang hindi magandang credibility nila. Sila tagapag-alaga lang ng hayop. And so, makikita natin that even in the message of Christmas, the good news of that Christ was born was first delivered doon sa laylayan sa mga taong tagapag-alaga ng hayop. And therefore, nakita natin na yung shepherds na ito, sila rin yung unang naging evangelist. Sila yung unang naging tagapagpahayag that the Messiah, the King, is born. At noong nagtataka nga yung mga tao, sino ito mga ito? Bakit silang nagbibigay ng mensahe tungkol sa kapanganakan ni Jesus? Pero yung mga insignificant, mga outcast na people, ang unang ginamit para magpahayag. So ito rin ang ating panawagan. Kaya tayo sumasali dito Sapagat ang naapektuhan na ay ang bituka ng ating mga kababayan, ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Dapat tayo makibahagi at makialam. Pwede ba akong magsusugdon sa aking bishop? Merong shepherds. Meron din naman nag-fully submit like Joseph and Mother Mary, the Virgin Mary, submitted to the will of God. And they were willing to be instruments so that the Messiah would be born. The Messiah was promised even after the fall of man. He was promised to be born from the time of Abraham, David, and finally the birth of Jesus Christ 2,000 years ago. And that's what we celebrate today. There's the shepherds, there's Mary and Joseph, but there's Herod. Sino ba si Herodes? Siya ngayon ang hari doon sa Israel. Israel was colonized, no? Iyan ang pinaka-term natin ngayon, by Rome. So, nang sabi ng babalitaan ni Herod na may ipapanganak, tinatawag niya yung mga wise men. At sabi niya, hanapin ninyo. At pag nahanap ninyo, sasambahin ko siya. Nagsinungaling si Herod. Ngayon, marami ring nagsisinungaling. Maraming fake news na nangangako na sasamba pero merong palang greed at merong kasamaan sa puso. At nung mabalitaan niya na may ipapanganak na king, ano ang utos niya? Lahat ng mga Jewish boys patayin. Hanggang ngayon ay maraming Herodes. Pero salamat na lamang at ipinanganak ang Mesiyas na handang magpatawad kay Herodes, magpala sa lahat ng tao at iangat ang mga shepherds na nasa laylayan ng lipunan. Nagmahal ang Diyos
sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kaugnayan ng Pasko at nangyayari sa atin ngayon. Maging Mary, Joseph, Shepherd, at ang mga Herodes, wala nang puwang sana sa ating Kapaskuhan ngayon. Salamat. Hindi ko ba magtanong, no? Kasi... Saglit lang po. Sunod-sunod lang po. Po. Good morning po, Jeremiah from Radio Veritas. Tanong ko lang po, paano po magagamit ng ating mga voters, especially yung mga kabataan na voters, yung mga itinuturo po ng movement na ito to properly discern, lalo na ngayong kapalapit po yung midterm election? Paano po magagamit ng mga botante, especially ng kabataang botante, yung mga advokasya po ng movement na ito, especially paparating na po yung midterm election? Mayroon kaming pinaplano na i-roll out ito sa starting January. Yung sectoral conversations, by sector, usap-usap by sector, youth, vendors, women, and the rest. Tapos, palabas ano yung mga sectoral needs nila. Tapos, ang gagawin, sabihin namin, ito yung mga iba't ibang pangangailangan nyo sa mga sektor nyo. Sinong mga kandidato, local man o national, ang mag-i-espouse nitong mga needs ninyo. So sila yung magpipili, magdi-decide rather than sabihin namin, vote wisely. Ay wala naman sa balota kasi si wisely, no? So, mayroon din. So, parang inisip namin yung new approach rather than sa pagsabihan namin yung mga tao, i-facilitate namin yung pag-uusap nila. So we will start from that. Hopefully, yan ang aming topic sa pagbaba namin sa mga iba't ibang regions next year para tipunin yung mga pari na kasama sa movement. Tapos may mga kinakausap tayo ng mga lay partners doon sa mga regions na yun, mga organizations. Sama-sama tayo doon mag-uusap para regionalize, madali natin ma-contextualize yung mga issues, no? Kasi minsan sa ang mga maraming issues, minsan nandito sa center lang, di ba? Parang Manila area. Nanonood na lang sila doon sa probinsya, no? Walang bumababa at nagpa-facilitate para maunawaan, ma-interiorize kung ano yung mga issues na pinag-usapan dito sa center. So sana wag tayo ma-charge na uli na Imperial Manila, no? So dahan-dahan gagawin namin yung struktura, gamitin namin yung struktura ng simbahan hanggang baba yun eh. Tawag ko ng sleeping monster eh. Hindi lang nagagamit yung struktura na yan, nandiyan na lang yan. So pwede namin dahan siguro, it takes time, but it's good to start somewhere sa mga ganitong bagay. Follow-up ko lang po to Professor Magduen or Father Robert. Yung sabi po kanina ni Father Robert na meron pong mga plans na iabutin at ipaintindi pa sa masa yung advokasya ng movement ngayon. Ayun po yung paggamit sa social media ng movement na ito. Paano po ito ilo-launch kaya unti-unti, especially nasa social media din yung mga kalaban natin na fake news, yung mga one-sided na opinion, bloggers na kadalasan sila po yung mas pinapakinggan ng mga ibang sektor ng lipunan na gustong marinig yung gusto lang nilang marinig. Sabi ni Cielo, ako na raw sumagot, pero gusto ko siya sumagot eh. Kasi sabi niya sa akin kanina, kailan ako magti-TikTok? Ikaw palagay ko, hindi na bagay sa akin, lalo na kay Father Tony, hindi na bagay sa amin. Pero kasi talaga, pati ang urban poor, rural poor, may cellphone sila lahat. Hindi nagbabasa ng dyaryo, nakikinig ng radyo, pero lahat yung cellphone eh. Diba? Kaya kung
as you grow older in life, no, like Brother Tony is getting older in life, hindi kami masyadong nakatingin sa cellphone. Pero ang urban poor, ang rural poor, ang kabataan, yung dalawang sektor na yon, talagang doon sila nakababad. At kaya mas maraming kilala si Shelo Magno kaysa sa akin. Ako nung araw nung araw na ako. Ang kailangan natin ay mga influencers like Shelo, and I'm very happy that she's here. Gusto kong paliwanag niya sa atin yung kabubuo lang niyang grupo na Feel Kita. EHIL Kita. Hindi yung Feel Kita, yung usapan ng mga nagmamahalan. Hindi, Feel, Pilipinas, Feel Kita. Salamat, Father Robert. Actually, nung a couple of weeks ago, nasa isang conversation din ako ng mga social media influencers. I actually do not count myself as a social media influencer. Kung tatanungin niyo pa, I just started my YouTube last August. And I joined TikTok last year. Nakaka 1 year lang po ako. But then I realized na dati pa po kasi tayo may mga advocacy work. Ang tagal-tagal na natin ginagawa itong public education na to. Nasa college pa lang ako ginagawa na natin to. So ang naisip ko lang, wala namang extra effort to actually put this information out there in social media. Ang challenge lang kasi natin, and I experienced this, you will get attacked every day in all platforms. Kaya importante na may network din tayo to support each other. Dun po sa PhilKita, ito ay network ng mga tao na active sa social media. Pero ang malinaw na panawagan dito ay yung responsible spreading ng tamang impormasyon. Kaya hinihikayat ko po tayong lahat kasi parang market din ang social media. Kung hahayaan natin na mas marami ang nagpapakalat ng maling impormasyon, sila po yung mangigibabaw. Pero kung marami tayo na naglalagay ng tamang impormasyon sa social media, at least may option yung mga kababayan natin na makarinig ng iba pang impormasyon. Yun po yung una. Yung pangalawa din po na perspective ng PhilKita ay inarate yung mga kwentong ito ng mas nararamdaman ng taong bayan. Kasi minsan, kasalanan ko rito ako, marami akong data, pero kailangan natin kuhanin yung perspektibo ng mga kababayan natin para mas maging relatable ang ganitong mga usapin. Yung pangatlo po, hindi po ito related sa PhilKita, another group na i-encourage natin itong mga social media practitioners na mag-define ng certain level of ethics at magkaroon ng public disclosure. Kasi maraming social media influencers tumatanggap ng pera sa mga politiko at hindi yan alam ng mga kababayan natin. So magandang pag-usapan din among social media practitioners yung pagiging transparent at accountable. At kung tayo tumatanggap ng pera sa politiko, i-disclose natin yan para alam ng taong bayan na yung mga sinasabi natin ay dahil binayaran tayo ng isang politiko. So ito po siguro yung mga ilang practices na kailangan masulong din natin para sa responsible use of social media. Yes. May nauna pa po nagtanong? Katabi niyo po. Ako mahabang sabi ko sa iyo. Matagal ka na nakakasama. Father! Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po. Kasan ba? Sorry hindi ako techie. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una, nagpapasalamat ako sa inyo sa ginagawa niyo ito. Wala kayong pagod, lalo na yung mga nakakalabon na dyan. Hi. Pwede ba kayo? Ewan ko po kung nasusundan ninyo yung nangyayari sa Amerika. Kakatapos lang maipanalo ng grupo ni Trump at Musk ang budget na para sa taong bayan na nung unang ginawa ng mga politiko doon, mga karamihan daw mga Democrats, hindi po ako political, observer lang po ako, objective. Ang daming isiningit, mga pantulong sa ibang bansa, pantulong sa gera, sa Ukraine, pantulong sa mga senior na mga LGBT, at kung ano-ano pa, kung paano mag-reproduce ang mga turtles sa ganitong kondisyon. Ayun po, yung pong bill na gustong ipasa, isinapubliko ni Elon Musk. At yun po, yung mga tao na mulat na,
dahil binigyan sila ng drama, 7 years, 2016 mula nung umupo si Trump, sinundan nila yung drama ng suspense na tinatawag na Q, conspiracy theory. Ito po ay may kinalaman sa mga proposal ninyo. So yung mga tao, kumagat, doon binulgar nila ng unti-unti at kailangan mag-research kayo para mapatunayan ninyo. Hindi yung spoon feeding lang. I-research ninyo to. Sino ba talaga nagpakanak ng pagpatay kay John F. Kennedy Jr. John F. Kennedy Sr. Buhay pa ba si John F. Kennedy Jr.? May mga hints doon sa kanilang mga tinatawag na digital warriors or keyboard warriors. Nagbuo sila ng ganung grupo all over the US. At naglagay sila ng pinaka-main anong tawag doon na page. Ang tawag nila ay Q. Tapos